Magandang araw mga ka-PNM. Muli, narito ang inyong sinusubaybayan, ang Simplified Sabbath School Lesson by Brother Johnson Amican. Ako po ay muling umaasa na tayo ay muling pagpapalain ng Panginoon sa ating pag-aaral sa linggong ito. Ang ating pag-aaral ngayon ay Lesson 3 na may pamagat na Unity in Christ. Sa Tagalog, pagkakaisa kay Kristo. Bago tayo magpasimula, gaya ng dati, mayroon muna tayong maikling paalala o disclaimer. Sa mga baguhan, nais kong ipaalam ng pag-aaral na ito ay batay sa opisyal na Sabbath School Lesson ng Seventh-day Adventist Church na sabay-sabay na pinag-aaralan ng lahat ng kaanib ng Iglesia Adventista sa buong mundo. Subalit, kung ikaw ay kaanib ng ibang pananampalataya, kapatid, kaibigan, ang pag-aaral na ito ay hango sa Biblia, kaya kahit anong grupo ng pananampalataya, para sa inyo ito. Pinapaalala ko rin, ang ginagawa natin dito ay hindi natin pinapaikli ang ating aralin. Sa halip, hinihimay natin ito. Pilit nating inilalabas ang mahalagang aral na dapat po natin matutunan. Ginagawa lang po natin itong simple at ipinapaliwanag sa madaling maintindihan. Gumagamit tayo ng Taglish upang mas maging malinaw ang mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Pinapaalala ko din na bukod sa ating audio version, meron din po tayong words format para sa mga gustong balikan ang ating pag-aaral. Ginagawa natin ito dahil nga marami ang taga-subaybay natin na ginagamit ito sa pagtuturo nila sa kanilang mga Sabbath School class. Pinapaalala ko din na available ito sa ating YouTube channel. Pinapaalala din natin na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating pag-aralan natin sa YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-follow din ang ating personal Facebook account, ang Johnson Llamas Amican. Pansamantala ay meron tayong access sa ating pag-aralan natin page. Hindi pa ito totally na restored, pero marahil ay mapapanood na rin po ninyo ito. Ngayon ay puntahan natin ang mahalagang paksa nating pag-uusapan sa buong sanglinggang ito. Ang ating memory text ay mababasa sa unang Korinto Kapitulo 1 at ang talata ay 10. Ngayon, ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay mangagsalita ng isa at huwag magkaroon sa gitna ninyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at sa isa lamang pasya. Napakaganda ng panawagan ni Apostol Pablo. Hindi niya sinabi na maging pare-pareho tayo ng personalidad. Hindi rin niya sinabi na dapat pare-pareho tayo ng opinyon sa lahat ng mga bagay. Ang kanyang panawagan ay magkaisa tayo kay Kristo. Why this lesson important? Mga kapatid, napakahalaga ng araling ito. Bakit? Dahil isa sa pinakamabisang sandata ni Satanas laban sa iglesia ay division. Hindi niya kailangang sirain agad ang iglesia mula sa labas. Mas gusto niyang sirain ito mula sa loob. Kaya kapag nagkaroon ng inggitan sa loob, kampihan, pagmamataasan, tsismisan at pagkakabahabahagi, unti-unting humihina ang iglesia. At kapag humina ang pagkakaisa, humihina rin ang ating patutuo sa mundo.
Magandang halimbawa ang ginamit ng author ng ating lesson. Even animals know unity. Napakaganda ng introduction ng ating aralin ngayon. Sinasabi po ng may akda ng ating aralin na kahit ang mga hayop ay marunong mamuhay ng magkakasama. Nandyan yung mga wolves sama-samang naghahanap ng kanilang pangangailangan. May mga dolphins na nagtutulungan. May mga army ants na nagtutulungan sa paghahanap ng kanilang pagkain. Maging ang mga chimpanzees ay namumuhay sa malalaking grupo sa kagubatan at marami pang ibang hayop, ibon at isda ang nagkakaisa habang naglalakbay. Ngunit sinabi rin ng author na kahit sila ay minsan ay nag-aaway, ipinapaliwanag niya na ganyan din ang tao. Mas lalo na sa loob ng iglesia na pari-pariho namang mananampalataya ang magkakasama. Kaya ang sabi, the problem is not new. Minsan iniisip natin ang problema ng pagkakabahabahagi ay problema lamang ng church ngayon. Subalit hindi yun ganon. Noong panahon pa man ni Apostol Pablo, ganito na ang nangyayari sa iglesia sa Corinto. Nagkaroon ng iba't ibang grupo. May nagsasabing, ako ay kay Pablo. May iba naman nagsasabing, ako ay kay Apolos. May iba naman nagsasabing, ako ay kay Pedro. At mayroon pang nagsasabing, ako'y kay Kristo. Sa madaling salita, naging mas mahalaga sa kanila ang kanilang paboritong leader kaysa kay Jesus. Today, we see the same thing. Kung magiging honest tayo, mga kapatid at mga kaibigan, nakikita pa rin natin ito ngayon. May mga Kristiyano na mas ipinagtatanggol ang kanilang paboritong pastor. May iba naman, mas ipinagmamalaki ang kanilang organisasyon. May iba, mas loyal pa sa tao kaysa kay Kristo. Kapag nangyari ito, unti-unting nawawala ang tunay na layunin ng iglesia. Hindi na kasi si Kristo ang sentro. Nagiging tao na ang sentro. At kapag tao ang naging sentro, siguradong magkakaroon ng division. Our unity must be in Christ. Ang title ng lesson ay hindi lamang unity. Ang title ay Unity in Christ. Napakahalaga ng salitang ito. In Christ. Maraming grupo sa mundo ang nakakaisa. May mga political groups, may mga business organizations, may mga clubs, may mga samahan. Ngunit ang pagkakaisang tinutukoy ng Biblia ay kakaiba. Ito ay pagkakaisa na ang sentro ay si Jesus. Hindi personalidad, hindi popularidad, hindi kultura, hindi tradisyon o ano paman, kundi si Kristo. Jesus is the center. Kapag si Jesus ang sentro, mas madaling magpatawad, magpakumbaba, magmahal, maglingkod, at magkaisa. Subalit kapag ang sarili ang sentro, doon nagsisimula ang pride, competition, jealousy, criticism, and division. Kaya ang tunay na solusyon sa problema ng iglesia ay hindi bagong programa, hindi bagong leader, hindi bagong strategy. Ang tunay na solusyon ay ibalik si Jesus sa sentro ng ating buhay. This whole quarter has one message. Napansin po ba ninyo? Sa lesson 1, ang sentro ay Christian life
and witness. Sa lesson 2, ang sentro ay the message of the cross. At ngayon sa lesson 3, ang sentro pa rin ay si Kristo. Napakalinaw ng gustong ituro ng ating iglesia. Kapag si Jesus ang sentro, kasunod na nito ang unity, love, humility, service, and mission. Sa spiritual growth, hindi nagsisimula ang pagbabago sa organization. Nagsisimula ito sa relasyon natin kay Jesus. Paunawa, sa buong linggong ito, pag-aaralan natin kung bakit nagkaroon ng pagkakabahabahagi ang iglesia sa Korinto. At higit sa lahat, matututunan natin kung paano ito nalutas ni Apostol Pablo. Makikita din natin na ang sagot ay hindi debate, hindi kampihan, hindi pagmamataasan. Ang sagot ay unity in Christ. Kapag si Jesus ang nasa gitna, nagiging posible ang tunay na pagkakaisa. Tandaan, ang tunay na pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pari-pariho tayo ng personalidad o opinyon. Ang tunay na pagkakaisa ay nangyayari kapag pari-pariho tayong nakatingin kay Jesucristo. Kapag ang krus ang ating sentro, ang pag-ibig ang mananaig kaysa pride, ang pagpapatawad kaysa galit, at ang pagkakaisa kaysa pagkakabahabahagi. Naway sa buong linggong ito ay tulungan tayo ng Panginoon na hindi lamang pag-aralan ang unity in Christ, kundi maranasan din natin ito sa ating pamilya, sa ating iglesia, at sa ating personal na buhay. The problem of cliques in the church. Ang problema ng pagkakampi-kampi sa loob ng iglesia. Sa ating memory verse sa unang Korinto 1:10, ngayon ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lapat sa isa't isa lamang pag-iisip at sa isa lamang pasiya. Unity is God's plan. Mga kapatid, napansin ba ninyo na halos sa lahat ng grupo ng tao ay may pagkakataong nagkakaroon ng pagkakampi-kampi, maging sa pamilya, opisina, sa mga paaralan, organizations, at kahit sa loob ng iglesia. Sa totoo lang, natural sa tao ang humanap ng grupong komportable siya. Pero kapag ang grupo ay nagsimula ng humiwalay sa iba, doon nagsisimula ang problema. Ito mismo ang nangyari sa iglesia sa Korinto. Hindi sila nag-aaway dahil sa mga unbelievers.
nag-aaway sila mismo bilang mga Kristiyano. At ito ang unang malaking problema ang tinatalakay ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. The problem in Corinth. Unang Korinto 1 talatang 12, ganito ang nakasulat. Ito nga ang ibig kong sabihin, na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apolos, at ako'y kay Sifas, at ako'y kay Kristo. Sa talatang ito, napakalinaw ng sitwasyon. Hindi perfect ang mga kaanib sa iglesia sa Korinto. May iba't ibang grupo sa loob ng iglesia. May nagsasabing, Team Paul kami. Mas gusto namin si Apolos, sabi naman ng iba. Sabi naman ng ibang grupo, kami naman ay kay Pedro. At meron pang nagsasabing, kami lang ang tunay na kay Kristo. Sa madaling salita, ang kanilang focus ay hindi na si Jesus, nasa tao na. Hindi na sila nakatingin sa tagapagligtas. Nakatingin na sila sa kanilang favorite leader. When leaders become the center, ito ang problema. Dito hindi sinasabi ni Pablo na masama ang magkaroon ng mga spiritual leaders. Kailangan natin sila kung tutuusin dahil ginagamit sila ng Diyos. Kaya natural lamang na humanga tayo sa kanila, lalo na kung lumalago tayo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at lumalago din ang ating kaalaman sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang kaalaman na ibinabahagi sa atin. Pero may malaking problema kapag ang tao na ang naging sentro ng ating pananampalataya. Dahil kapag nangyari iyon, doon nagkakaroon ng comparison, competition, pride at division. Kapag sinasabi na ng bawat isa na mas magaling ang pastor namin, mas mahusay ang teacher namin, mas tama ang grupo namin, unti-unti nang nawawala ang tunay na diwa ng Ebanghelyo. Paul's strong question. Unang Korinto 1 talatang 13, ang sabi ni Apostol Pablo, nababahagi baga si Kristo? Ipinako baga si Pablo dahil sa inyo? O nangabautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Napakabigat ng tanong ni Apostol Pablo. Parang sinasabi niya na, sandali lang, si Pablo ba ang ipinako sa cross? Si Apolos ba ang namatay para sa inyong kasalanan? Si Pedro ba ang nagligtas sa inyo? Siyempre hindi ganon. Isa lamang ang namatay para sa ating lahat. Ito'y walang iba kundi si Jesucristo. Isa lamang ang namatay para sa ating lahat. Walang iba kundi si Jesucristo. Kaya siya lamang ang dapat nating maging sentro ng ating pananampalataya. The danger of cliques. Hindi lamang simpleng pagkakaroon ng grupo ang problema. Ang mas malaking problema ay kapag ang grupo ay nagsimulang magtinginan bilang magkakalaban. Kapag nangyari iyon, unti-unting nawawala ang love, humility, forgiveness, at Christian fellowship. Sa halip, lumalabas na ang jealousy. Anong ibig sabihin? Limbawa, naiinggit tayo kapag mas pinupuri ang ibang Sabbath school teacher kaysa sa atin. Naiinggit tayo kapag may maraming nakikinig o sumusubaybay sa ministry na iba kaysa sa atin. Naiinggit tayo kapag may ibang kapatid na mas maraming pagkakataong maglingkod kaysa atin.
ang aral dito? Ang inggit ay sumisira sa pagkakaisa dahil imbis na matuwa sa pagpapala ng iba, gusto nating tayo ang laging nauuna. Pangalawa, pride or pagmamataas. Narito ang ilang halimbawa. Kapag iniisip natin na tayo lang ang laging tama, ayaw nating tumanggap ng pagkakamali o humingi ng tawad. O kaya ay pakiramdam natin ay mas magaling tayo kaysa ibang kapatid. Yan po ay pride. Ang pride ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong magpakumbaba at magkaisa. Pangatlo, selfish ambition o makasariling hangarin. Ang mga halimbawa, kapag naglilingkod tayo para mapansin at mapuri ng tao, o kaya ay gusto nating tayo ang laging leader o speaker, o kaya naman mas iniisip natin ang sariling pangalan kaysa ikaluluwalhati ng Diyos. Delikado ito. Ang tunay na paglilingkod ay para kay Kristo, hindi para sa sariling karangalan. Tandaan natin yan. Pang-apat, bitterness or sama ng loob or hinanakit. Marahil may mga kapatid na nakasakit sa atin noon at hanggang ngayon ay hindi pa natin mapatawad. Hindi na tayo dumadalo sa church activities dahil may sama tayo ng loob sa isang church officer. O kaya naman, tuwing nakikita natin ang taong nakasakit sa atin, bumabalik ang galit at hinanakit. Mga kapatid, ang bitterness ay parang lason na unti-unting sumisira sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Kapag ang isang iglesia ay puno ng jealousy, pride, selfish ambition, at bitterness, nawawala ang unity in Christ. Ngunit kapag ang bawat isa ay natutong maging humble, forgiving, loving, at Christ-centered, doon natin mararanasan ang tunay na pagkakaisa na nais ng Diyos para sa kanyang iglesia. Contention is a serious sin. Alam po ba ninyo mga kapatid at mga kaibigan na hindi basta maliit na problema ang pagkakampi-kampi? Sa iba't ibang sulat ni Apostol Pablo, ang salitang contention or strife ay laging kasama sa listahan ng mabibigat na kasalanan. Halimbawa, sa Aklat ng Roma Kapitulo 1 talatang 29, ganito ang ating mababasa: na mga puspos ng lahat ng kalikuan, kasamaan, kasakiman, kasamaan, puno ng kapanaghilian, pagpatay, pagtatalo. Dito makikita natin ang pagtatalo ay isinama ni Pablo sa listahan ng mga seryosong kasalanan. Sana napansin natin ito. Bakit kaya? Dahil sa totoo lang, sinisira nito ang katawan ni Kristo. Hindi lamang relasyon ng tao ang nasisira, pati ang testimony or patotoo at gawain ng iglesia. What was Paul's solution? Napakaganda ng ginawa ni Pablo, mga kapatid at mga kaibigan. Anong ibig sabihin? Hindi niya sinabi na palitan natin ang mga leaders. Hindi rin niya sinabi na magkaroon tayo ng eleksyon. Wala din siyang sinabi na gumawa tayo ng bagong grupo. Ang sinabi niya ay bumalik tayong lahat kay Kristo. Kapag si Kristo ang sentro,
Ito ang tama dahil kapag si Kristo ang sentro, wala nang dahilan para magpayabangan. Kapag si Kristo ang sentro, wala nang dahilan para magmataasan. Kapag ang lahat ay nakatingin sa cross, lahat ay nagiging pantay-pantay dahil pare-pareho tayong makasalanan na iniligtas lamang ng biyaya ng Diyos. Ano ang mahalagang lesson sa atin nito? Ganito rin ang nangyari sa maraming iglesia ngayon. May mga nagsasabing, mas tama ang grupo namin. Ang sabi naman ng iba, mas malalim ang pagkaunawa namin sa Biblia. May nagsasabing, mas ginagamit kami ng Diyos kaysa iba. Sabi naman ng ilan, mas maayos ang pananampalataya namin kaysa iba. At meron naman nagsasabi, mas maraming alam ang ministry namin. Meron din naman nagsasabing, mas blessed ang church namin. O kaya, mas magaling ang pastor or speaker namin. Mas totoo ang aming interpretasyon kaysa iba. At ang sabi naman ng ilan ay, kay pastor ako. Mas gusto ko ang style ng speaker na iyon. Hindi ako sasama dyan kasi hindi ko yan kapareho ng paniniwala. Mga kapatid, anumang kaisipan na naglalagay ng tao, grupo o ministry sa sentro sa halip na si Kristo ay nagiging ugat ng division. Ang tanong ay hindi kung kanino tayong grupo. Ang tanong ay nasa panig ba tayo ni Kristo? Dahil sa langit, iisa lamang ang grupo, ang mga sumusunod kay Jesus. Tandaan natin ito. Hindi ang pagiging kabilang sa isang grupo ang nagliligtas. Hindi rin ang pagiging malapit sa isang preacher. Hindi rin ang pagiging follower ng isang popular na speaker. Ang nagliligtas ay si Jesus lamang. Ang tunay na tanong ay hindi sino ang leader mo, kundi nasa puso mo ba si Kristo? Alalahanin natin, ang pagkakaisa ng iglesia ay hindi nangangahulugang pare-pareho tayo ng personality. Hindi rin ibig sabihin na pare-pareho tayo ng opinyon sa lahat ng bagay. Ang tunay na Christian unity ay nangyayari kapag iisa ang ating sentro. Walang iba, kundi si Jesucristo. Kapag si Jesus ang nasa gitna, kahit magkakaiba tayo ng background, edad, kultura o personalidad, mananatili tayong iisang pamilya sa Panginoon. Kaya tulad ng panawagan ni Apostol Pablo, manalangin tayo na alisin ng Diyos ang anumang spirit of division sa ating mga puso. Sa halip, hingin natin ang isang pusong marunong magmahal, magpatawad, magpakumbaba at laging ilagay si Kristo bilang sentro ng ating buhay at ng kanyang iglesia. Centered on Jesus. Si Kristo ang sentro ng pagkakaisa. Sa ating talatang sa uluhin, basahin natin uli. Ngayon, ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lapat sa isa't isa lamang pag-iisip at sa isa lamang pasiyak. Jesus must be the center. Mga kapatid, napakalinaw ng panawagan ni Apostol Pablo. Hindi lamang niya sinabi na huwag kayong mag-aaway. Mas malalim pa roon ang kanyang mensahe. Ang sabi niya, magkaisa kayo. Meron din kasi na hindi naman nag-aaway-away, pero kanya-kanya naman at walang pagkakaisa. Paano nga ba magkaroon ng tunay na unity? Hindi dahil pare-pareho tayo ng personality. Hindi dahil pare-pareho tayo ng opinion sa lahat ng mga bagay. Hindi rin dahil pareho tayo ng paboritong preacher. Ang tunay na pagkakaisa ay nangyayari lamang kapag iisang ating sentro
at walang iba kundi si Jesucristo. Bakit nga ba may pagkakabahabahagi sa gitna nila? Napag-aralan natin ng mga nakaraan na ang mga taga-Korinto ay nahahati sa iba't ibang grupo. May nagsasabing siya kay Pablo, kay Apolos o kay Pedro. Sa madaling salita, people became the center instead of Christ. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin ito. May mga nagsasabing, mas gusto ko ang dating pastor. Mas gusto ko ang style ng bagong pastor ngayon, sabi naman ng ibang grupo. May nagsasabi namang, yung dating elder, gusto ko yon. Ayaw ko sa elder ngayon. Mga kapatid, tandaan natin, hindi masama ang humanga sa mga lingkod ng Diyos. Pero kapag ang tao ang naging sentro ng ating pananampalataya, doon nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Kaya nabanggit ni Apostol Pablo na Christ is not divided. Unang Korinto 1:13, ang sabi niya, nababahagi baga si Kristo? Ipinako baga si Pablo dahil sa inyo? O nangabautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Napakalalim ng tanong ni Apostol Pablo. Parang sinasabi niya na si Kristo ba'y nahahati? Sino ba ang namatay para sa inyong kasalanan? Gusto niyang ipaunawa, hindi si Pablo, hindi si Pedro, hindi rin si Apolos, kundi si Jesus lamang. Iisa lamang ang tagapagligtas, kaya dapat iisa rin ang ating sentro. Ang sabi ni Pablo, we belong to Christ. Noong tayo'y nangabautismuhan, hindi tayo nabautismuhan sa pangalan ni pastor, hindi sa pangalan ng evangelist, hindi rin sa pangalan ng isang church leader. Ayon sa utos ni Jesus, Mateo 28 talatang 19, kayo'y magsiyaon at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang ating loyalty ay unang-una ay para kay Kristo. Lahat ng leader ay servants lamang ng Diyos. Hindi sila ang sentro ng ating pananampalataya. One body, many members. Sinabi rin ni Pablo na ang iglesia ay katawan ni Kristo. Kaya gumamit siya ng isang magandang halimbawa. Sabi niya, maraming bahagi ang katawan. May kamay, may paa, may mata, may tainga. Ang mga ito ay magkakaiba ang kanilang trabaho. Pero iisa lamang ang katawan. Ganito rin ang iglesia. Hindi tayo pare-pareho ng spiritual gifts. Hindi tayo pare-pareho ng personality. Hindi tayo pare-pareho ng ministry. Pero iisa ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Ito ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Unity is not uniformity. Hindi kailangan na maging pare-pareho tayo, mga kapatid. Ang kailangan ay magkaisa tayo kay Kristo kahit magkakaiba tayo. Unity does not remove diversity. Napakagandang isipin ito, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi gusto alisin ng Diyos ang ating individuality. Hindi niya gustong maging magkakapareho tayong lahat dahil sa may iba-iba tayong talent, may iba't ibang experiences at may iba't ibang ministries. Pero lahat tayo ay dapat magtulungan para sa iisang layunin. Walang iba kundi sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon.
Kapag ang bawat bahagi ng katawan ay ginagawa ang kanilang tungkulin, lumalakas ang buong iglesia. Ginamit ni Pablo ang salitang restored together, na ang ibig sabihin ay maibalik sa tamang kalagayan. Ibig sabihin, ang relasyon ng mga mananampalataya ay kailangang maayos muli. Kapag may division, may kailangang ayusin. Kapag may tampuhan, may kailangang patawarin. Kapag may pride, may kailangang magpakumbaba. At ang lahat ng ito ay possible lamang kapag si Jesus ang nasa gitna. Small groups or cliques? May magandang tanong ang lesson. Masama ba magkaroon ng small groups? Ang sagot ay hindi. Sa katunayan, maraming blessings ang small group ministry. Dahil sa small groups, mas madaling mag-aral ng Biblia, mas madaling mag-pray together, mas madaling mag-encourage sa bawat isa, at mas madaling mag-alaga ng bagong mananampalataya. Kaya lang, kailan nagkakaroon ng problema? Kapag ang small group ay nagsimulang isipin na sila lamang ang tama, kapag ayaw na nilang makisama sa ibang grupo, kapag mas mahalaga na ang kanilang grupo kaysa buong iglesia, kapag ganon, hindi na iyon small group, nagiging clique na iyon. Ang small group ay dapat nag-uugnay sa buong iglesia, hindi naghihiwalay. Pansinin ang mahalagang aral nito sa atin. Mula sa mga paalala ni Pablo, ang iglesia ay hindi umiikot sa pastor, hindi umiikot sa elder, hindi umiikot sa famous speakers, hindi umiikot sa YouTube channel or sa Facebook page, hindi umiikot sa social media personalities. The church revolves around Jesus Christ. Lahat tayo ay mga lingkod lamang. Si Kristo lamang ang Panginoon. Kapag lagi natin ito naaalala, iiwas tayo sa favoritism, sa comparison at sa division. Remember, ang tunay na pagkakaisa ay hindi nangyayari dahil pare-pareho tayo. Nangyayari ito dahil iisa ang ating Panginoon. Kaya kapag si Jesus ang sentro ng ating puso, magiging madali ang pagpapakumbaba, pagpapatawad, pagmamahal, at paglilingkod sa bawat isa. Kaya tulad ng panawagan ni Apostol Pablo, huwag nating ilagay ang ating buong pagtitiwala sa tao. Mahalin natin ang ating mga church leaders. Igalang natin sila. Ipanalangin natin sila. Huwag natin silang sisiraan. Huwag natin silang tutuligsain. May mahalagang bagay na dapat tayong tandaan. Iisa lamang ang ating tagapagligtas. Iisa lamang ang ating Panginoon. At iisa lamang ang sentro ng ating pananampalataya. At iyan ay si Jesucristo. Wisdom and maturity. Karunungan or spiritual na paglago. Ganito ang ating mababasa sa unang Korinto Kapitulo 3, talatay 1 hanggang 3. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo ng gaya sa mga ukol sa espiritu, kundi gaya sa mga ukol sa laman, gaya sa mga sanggol kay Kristo. Kayo'y pinainom ko ng gatas, hindi ng lamang kati, sapagkat hindi pa ninyo kaya. Oo, hanggang ngayon, hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo'y mga ukol pa sa laman, sapagkat yamang may kapanaghilian at pagkakaalit sa gitna ninyo. Hindi baga kayo'y mga ukol sa laman at nagsisilakad
ayon sa paraan ng mga tao? Spiritual maturity is not about knowledge. Anong ibig sabihin? Mga kapatid, maraming tao ang nag-aakala na kapag marami kang alam sa Biblia, ibig sabihin ay spiritually matured ka na. Kaya lang hindi iyon ang itinuturo ni Apostol Pablo dahil maraming tao ang maraming alam na mga talata sa Biblia, mahusay magpaliwanag, magaling makipagtalo, pero kulang pa rin sa humility, patience, forgiveness, at Christ-like character. Pinapakita dito na ang tunay na spiritual maturity ay hindi lamang nasa utak. Ito ay nakikita sa ating buhay. The Corinthians were still spiritual babies. Napakasakit marahil para sa mga taga-Korinto ang marinig ito. Tinawag sila ni Pablo na parang mga sanggol kay Kristo. Hindi ibig sabihin na hindi sila ligtas. Hindi rin ibig sabihin na wala silang pananampalataya. Ang ibig sabihin, hindi pa sila lumalago. Ang ibig sabihin ay marami silang alam, subalit hindi pa nila naisa sa buhay ang kanilang nalalaman. Kaya nabanggit niya ang milk and solid food. Sinabi ni Pablo, kayo'y pinainom ko ng gatas, hindi ng lamang kati. Ano ang ibig niyang sabihin? Kapag ang isang sanggol ay pinanganak, gatas muna ang kanyang pagkain. Hindi pa siya maaring bigyan agad ng matigas na pagkain. Kapag lumaki na ang bata, unti-unti siyang kumakain ng solid food. Ganito rin ang spiritual life. May mga bagong believers na kailangan munang turuan ng basic truth. Pero habang tumatagal, inaasahan ng Diyos na tayo ay lalago, hindi habang buhay ay baby Christian. Paano nalaman ni Pablo na immature pa sila? Hindi dahil kulang sila sa knowledge, kundi dahil sa kanilang ugali. Meron silang jealousy, strife, division, competition, and favoritism. Ibig sabihin, ang kanilang kilos ay parang ordinaryong tao pa rin. Hindi pa nakikita ang karakter ni Jesus. God's wisdom produce Christ-like character. Napag-aralan natin nung mga nakaraan na ang tunay na wisdom ay nagmumula sa Diyos. Hindi ito wisdom ng mundo, hindi ito human philosophy. Ito ay wisdom na ipinakita ni Kristo sa cross. Kapag ang wisdom ng Diyos ang nasa puso natin, unti-unti tayong nagiging katulad ni Jesus. Mas magiging humble, forgiving, loving, patient, at gentle. Ito ang tunay na spiritual growth. Don't worship human leaders. Sa unang Korinto 3 talatang 4, sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Napakalinaw ng mensahe. Ang pagkakampi-kampi ay patunay ng spiritual immaturity. Kapag mas mahalaga na sa atin ang isang preacher kaysa kay Kristo, may problema na. Kapag ang loyalty natin ay nasa tao at hindi na kay Kristo, hindi pa tayo spiritually mature. Leaders are only God's servants. Tandaan natin ito. Sa susunod na bahagi ng kapitulo, si Pablo ay nagtanim, si Apollos ay nagdilig, pero God gave the increase. Ibig sabihin, lahat ng church leaders ay servants lamang. May iba't ibang assignment, may iba't ibang gift, pero iisa lamang ang Panginoon. Hindi sila dapat sambahin, hindi sila dapat gawing sentro ng ating pananampalataya. We belong to God. Napakagandang paalala ni Apostol Pablo. Tayo ay God's building,
God's temple. Hindi tayo pag-aari ng isang pastor, hindi tayo pag-aari ng isang organization, hindi tayo pag-aari ng isang preacher. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Si Kristo lamang ang tunay na foundation ng iglesia. When leaders fail, may mga magagandang tanong sa atin. Ano ang mangyayari kapag ang taong hinahangaan natin ay nagkamali? Marahil naranasan na rin ito ng marami. May mga pastor na bumagsak, may mga church leaders na nadapa, may mga preacher na nagkamali. Masakit iyon. May isang napakahalagang aral. Kapag ang ating pananampalataya ay nakatayo lamang sa tao, madali itong babagsak. Subalit kapag ang ating pananampalataya ay nakatayo kay Kristo, kahit bumagsak ang tao, mananatili pa rin tayong matatag dahil si Jesus ay hindi kailanman nagkamali. Muli, narito ang mahalagang aral sa bahaging ito. Napakaraming Christian leaders ngayon, mga sikat na pastor, evangelists, mga YouTubers, Bible teachers, at influencers. Okay naman na matuto mula sa kanila. Okay lamang na mabless sa kanilang ministry. Kaya lang, huwag nating kalilimutan, sila rin ay tao. Lahat sila ay maaaring magkamali. Kaya ang ating ultimate trust ay hindi dapat nasa tao. Dapat ito ay na kay Kristo lamang. Remember, ang tunay na spiritual maturity ay hindi nasusukat sa dami ng alam natin. Nasusukat ito sa kung gaano tayo nagiging kagaya ni Jesus. Kapag tayo ay tunay na lumalago, unti-unting nawawala ang pride, jealousy, selfishness, favoritism, at division. Sa halip, mas lumalalim ang ating faith, humility, love, unity, at commitment kay Jesus. Kaya araw-araw nating hilingin sa Panginoon na hindi lamang tayo dumami sa kaalaman, kundi lalo tayong lumago sa ating character upang maging spiritually mature believers na ang sentro ng buhay ay hindi tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Christ-like servanthood, ang panglilingkod na katulad ni Kristo. Sa unang Korinto Kapitulo 4 talatang 1 at 2, gayon ang pagbilang sa amin ng tao na gaya ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang tao'y masumpungang tapat. Who are church leaders? Ano ba talaga ang mga leader ng iglesia? Mga kapatid, isa ito sa mga napakahalagang aralin para sa ating lahat. Minsan kasi, sobra nating hinahangaan ng isang pastor, elder, evangelist, Bible worker, or Bible teacher. Kapag mahusay magsalita, kapag maraming alam sa Bible, kapag sikat sa social media o maraming followers, unti-unti nating naitataas ang tao ng higit sa nararapat. Pero ayon kay Pablo, mali ang ganitong pananaw. Ang sabi niya, ang mga leader ay servants of Christ. Hindi sila ang sentro, hindi sila ang tagapagligtas, hindi sila ang may-ari ng iglesia. Sila ay mga ministro lamang ni Kristo. Tinawag din sila ni Pablo na steward or katiwala. Anong ibig sabihin ng katiwala? Ang katiwala ay hindi may-ari. Siya lamang ang inatasan upang pangalagaan ang pag-aari ng iba. Ganito rin ang mga pastor at church leaders. Hindi kanila ang iglesia, hindi kanila ang mga miyembro, hindi kanila ang katotohanan. Lahat ng ito ay pag-aari ng Diyos. Kaya ang pinakamahalagang katangian ng isang servant of God ay hindi kasikatan, hindi rin dami ng followers, hindi rin sa galing magsalita, kundi faithfulness o katapatan sa Diyos.
The mind of Christ. Nauna nang sinabi ni Pablo, unang Korinto 2:16, ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ano bang ibig sabihin ng mind of Christ? Hindi ibig sabihin nito na alam natin ang lahat ng iniisip ni Jesus. Ang ibig sabihin nito ay unti-unti nating natututunan ang kanyang paraan ng pag-iisip at pamumuhay. Ibig sabihin, iniisip natin ang iniisip niya, minamahal natin ang minamahal niya, pinaglilingkor natin ang iba gaya ng kanyang ginawa. Sa madaling salita, to have the mind of Christ means to become more like Christ every day. The example of Jesus. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo, Filipos 2 talatang 5 hanggang 8. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhas ay nasumpungan may anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa cross. Napakaganda ng halimbawa ni Jesus. Siya ang hari ng buong sansinukob, creator of heaven and earth, Lord of all. Pero hindi siya naghanap ng mataas na posisyon, hindi siya humingi ng karangalan, hindi siya nagpataas ng sarili, hindi niya itinaas ang kanyang sarili. Sa halip, nagpakumbaba siya, naging alipin, naglingkod at ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Ito ang tunay na leadership sa mata ng Diyos. The words leadership versus Christ leadership. Sa mundo ngayon, iba ang standard ng leadership. Kapag leader ka, gusto mong ikaw ang pinakakilala, pinakamataas, pinakamakapangyarihan, pinakamayaman, pinakasinusunod. Pero sa Kingdom of God, baliktad ang prinsipyo. The greatest is the servant. The highest is the one who humble himself. The strongest is the one who serves. Ito ang Christ-like leadership. Why do cliques happen? Naalala natin ang problema sa Korinto. Nagkaroon ng kanya-kanyang grupo. Ako'y kay Pablo, ako'y kay Apolos, ako'y kay Sipas. Bakit? Dahil mas nakatingin sila sa tao kaysa kay Kristo. Kapag ang focus natin ay nasa tao, madaling magkaroon ng comparison, madaling magkaroon ng favoritism, madaling magkaroon ng division. Pero kapag kay Jesus ang sentro, lahat tayo ay pantay-pantay sa paanan ng cross. We must die to self. Hindi madaling magkaroon ng mind of Christ. Bakit? Dahil likas sa atin ang pagiging makasarili. Likas sa atin ang gusto nating mapansin. Gusto nating tayo ang tama. Gusto nating tayo ang purihin. Subalit sinabi ni Apostol Pablo, kung gusto nating maging katulad ni Kristo, kailangan natin die to self. Ibig sabihin, isuko ang pride, isuko ang selfish ambition, isuko ang sariling kapurihan, at hayaang si Kristo ang maitaas. Puntahan uli natin ang aral sa puntong ito. Mga kapatid, hindi kailangan ng iglesia ang mga lider na naghahanap ng papuri. Kailangan ng iglesia ang mga lider na katulad ni Jesus. Mga servants leaders, mga faithful stewards, mga taong handang maglingkod kahit walang nakakakita, at bilang mga miyembro, huwag din nating ilagay ang ating tiwala sa tao. Mahal natin ang ating mga pastor, iginagalang natin ang ating mga church leaders, nagpapasalamat tayo sa kanilang paglilingkod. Pero tandaan natin, ang ating pananampalataya ay hindi nakasandal sa tao. Ito ay nakasandal kay Kristo lamang. Kapag isang leader ay nagkamali, huwag agad mawalan ng pananampalataya.
dahil hindi tao ang ating sinusunod, si Jesus ang ating Panginoon. Tandaan, ang tunay na servant of God ay hindi naghahanap ng sariling kaluwalhatian. Ang tunay na leader ay hindi nagtataas ng sarili tulad ni Jesus. Siya ay naglilingkod, nagpapakumbaba, at itinuturo ang lahat ng tao kay Kristo. Kaya araw-araw, hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng mind of Christ upang sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, at sa ating paglilingkod, si Jesus lamang ang makita at maitaas. Dahil sa huli, Christ must increase and we must decrease. A lifestyle that reflects the cross. Pamumuhay na sumasalamin sa cross. The cross changes how we lead. Mga kapatid, sa mga nakaraang araw, natutunan natin na hindi dapat magkaroon ng cliques or pagkakampi-kampi sa loob ng iglesia. Ngunit may isang mahalagang tanong. Kung hindi tayo dapat sumunod sa tao, ibig bang sabihin ay hindi natin igagalang ang ating mga church leaders? Ang sagot ay hindi. Dahil itinuturo ng Biblia na dapat nating igalang, suportahan at ipanalangin ang mga leader na inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia. Ngunit tandaan natin, hindi natin sila sinusunod dahil sikat sila, hindi dahil magaling silang magsalita, hindi dahil marami silang followers. Sinusunod natin sila habang sila ay sumusunod kay Kristo. The cross changes leadership. Ang tunay na Christian leadership ay hindi katulad ng leadership ng mundo. Dahil sa mundo, ang leader ay gustong siya ang pinakamataas, siya ang pinakamakapangyarihan, siya ang pinakasikat. Pero sa kaharian ng Diyos, ang tunay na leader ay servant. Ang tunay na leader ay handang magsakripisyo. Ang tunay na leader ay handang maglingkod. Ito ang itinuturo ng cross. Hindi pinilit ni Jesus ang mga tao na sumunod sa kanya. Hindi siya gumamit ng kapangyarihan upang kontrolin sila. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Kaya ang cross ang siyang pumapatay sa pride at sa pagiging controlling ng tao. Sa halip na kontrolin ang iba, natututo tayong magpasakop sa salita ng Diyos. Theology of the Cross. Ayon kay Pablo, ang buong Christian ministry ay dapat nakasentro sa theology of the cross. Anong ibig sabihin nito? Simple lang. Lahat ng ating ginagawa sa ministeryo ay dapat nakabase sa ginawa ni Jesus doon sa cross. Sa cross nakita natin ang dalawang bagay. Una, ang karunungan ng Diyos. Ikalawa, ang kahangalan ng karunungan ng tao. Anong ibig sabihin ng mga ito? Ang tao ay gustong maging dakila, pero si Jesus ay nagpakumbaba. Ang tao ay gustong purihin, pero si Jesus ay tinanggihan. Ang tao ay gustong maging komportable, subalit si Jesus ay nagdusa. Kaya ang tunay na ministeryo ay laging sumusunod sa yapak ni Kristo. Suffering is part of ministry. Isa sa pinakamahirap tanggapin ay ito. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay may kasamang suffering. Hindi ito laging madali, hindi ito laging komportable, hindi ito laging puno ng papuri. Tingnan natin ang naranasan ni Apostol Pablo. Kung ating babasahin ang 2 Korinto Kapitulo 11, 23 hanggang 28, sa mga talata niyan maraming bisis niyang sinasabi ang ipinabilanggo, pinalo, binugbog, binato, na aksidente sa paglalayag, nagutom, nauhaw, nilamig, pinag-uusig, at halos araw-araw ay pasan ang bigat ng pag-aalala sa lahat ng iglesia.
Kung ang ating sukatan ay ang tagumpay, ang komportableng buhay, parang talunan si Pablo. Subalit sa mata ng Diyos, isa siya sa pinakadakilang lingkod ni Kristo. Suffering for Christ. Sinabi rin ni Apostol Pablo, Colosas 1:24, "Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagbabata dahil sa inyo, at aking pinupunan sa aking laman ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo dahil sa kanyang katawan na siya niyang iglesia." Hindi ibig sabihin nito na kulang ang paghihirap ni Jesus para sa ating kaligtasan. Sapat na sapat ang sakripisyo ni Kristo. Ang ibig sabihin lamang ni Apostol Pablo ay handa siyang magtiis ng hirap alang-alang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at sa ikabubuti ng iglesia. Ganito ang puso ng isang tunay na servant of God, handang magsakripisyo, handang magtiis, handang maglingkod. Pride destroys unity. Sa Korinto, maraming miyembro ang puno ng pride. Inakala nilang sila ay wise, rich, strong, at successful. Pero sinabi ni Pablo na ang ganitong pagmamataas ang ugat ng pagkakahati-hati sa iglesia. Kapag ang tao ay puno ng pride, gusto niyang siya ang masunod. Kapag puno ng pride, hirap siyang magpatawad. Kapag puno ng pride, lagi niyang iniisip ang sarili. Pero ang cross ay nagtuturo ng kabaliktaran. Tinuturo nito yung humility, sacrifice, love, at service. Puntahan natin ang mga aral sa puntong ito. Mga kapatid, maraming tao ngayon ang gustong maglingkod sa Diyos. Pero minsan, ang gusto lang pala nila ay ang posisyon, ang title, ang recognition, ang papuri ng tao. Ngunit ang tunay na ministeryo ay hindi tungkol sa pagiging sikat. Ito ay tungkol sa pagiging tapat. Minsan, walang nakakakita ng ating paglilingkod. Minsan, wala tayong naririnig na thank you. Minsan, tayo pa ang napupuna. Minsan, tayo pa ang napagbibintangan. Pero tandaan natin, ganyan din ang dinaanan ni Jesus. At ganyan din ang dinaanan ni Apostol Pablo. Kaya minsan ay may kasamang hirap ang paglilingkod. Huwag tayong panghinaan ng loob. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa bawat sakripisyong ginagawa natin para sa Kanya. Tandaan, ang tunay na Christian leader ay hindi sinusukat sa dami ng followers, kundi sa lalim ng kanyang faithfulness. Ang tunay na servant of God ay hindi naghahanap ng papuri, kundi naghahangad ng maitaas si Kristo. At ang tunay na ministeryo ay hindi laging madali. May kasama itong sakripisyo, pagdurusa, pagtitiis. Ngunit kapag ang ating buhay ay sumasalamin sa cross, nagiging malinaw sa mundo na si Jesus ang ating sinusunod. At sa huli, ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang papuri ng tao, kundi ang marinig natin balang araw ang mga salitang, "Mabuti, mabuti, ikaw na mabuti at tapat na alipin." Bilang pagtatapos, tandaan natin, unity is God's plan. Mga kapatid, sa buong linggong ito ay paulit-ulit nating nakita ang isang napakahalagang katotohanan. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi nagmumula sa tao. Ito ay nagmumula lamang kay Kristo. Nais ng Diyos na magkaroon ng isang bayan na nagkakaisa sa katotohanan. Hindi niya gustong makita ang kanyang iglesia na puno ng away, inggitan, kompetisyon, pagkakampi-kampi at pagkakahati-hati. Sa halip, nais niyang maging isang pamilya tayo na nagkakaisa sa pananampalataya.
Christ's prayer for unity. Bago ipinako si Kristo sa cross, may isa siyang espesyal na ipinanalangin. Hindi iyon tungkol sa kanyang sarili, hindi rin tungkol sa kanyang paghihirap. Ang ipinanalangin niya ay ang pagkakaisa ng kanyang mga tagasunod. Nanalangin siya na maging isa tayo kung paanong siya at ang Ama ay iisa. Napakaganda ng panalangin iyon. Big sabihin, napakahalaga ng unity sa puso ni Jesus. Unity is our witness. Bakit napakahalaga ng pagkakaisa? Dahil ayon kay Jesus, kapag nagkakaisa ang kanyang bayan, mas madaling makikita ng mundo na siya nga ang isinugo ng Ama. Sa madaling salita, hindi lamang ang ating preaching ang nagpapatotoo tungkol kay Jesus, kundi pati ang ating relasyon sa isa't isa. Kapag nakikita ng mga tao ang pagmamahalan, pagpapatawad, pagpapakumbaba at pagkakaisa, nakikita rin nila ang karakter ni Kristo. Ngunit kapag puro away ang nakikita nila, nahihirapan silang paniwalaan ang ating ipinangangaral. The church builds, not destroys. Mga kapatid at mga kaibigan, tandaan natin, hindi tayo tinawag upang sirain ang kapatid. Tinawag tayo upang palakasin ang isa't isa. Hindi tayo tinawag upang maghanap ng mali at pulaan ang mga lider. Hindi tayo tinawag para siraan ang iglesia. Tinawag tayo ng Diyos upang magtulungan sa gawain ng Diyos. Huwag naman sana ng ating ministry sa social media ay ang punahin, bulihin ang hindi natin kasundo. Sirain ang imahe ng ating mga leader. Hindi ito ang Espiritu ni Kristo. The great work before us. Napakarami pang taong hindi nakakakilala kay Jesus. Habang tayo ay nag-aaway at hindi magkasundo, hindi natin maitatanggi na maraming kaluluwang naghihintay na makarinig ng Ebanghelyo. Kaya imbis na ubusin natin ang ating lakas at oras para sa pakikialam ng ating mga kapwa mangangaral at makipagtalo ng walang kabuluhan, mag-focus po tayo sa gawain ng iglesia. Mas mabuting gamitin natin ang ating oras sa pangangaral, Bible study, missionary work, at pag-abot ng mga kaluluwang nawawala. Ito ang tunay na misyon ng iglesia. Ulitin natin ang mahalagang mga tanong. Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaisa? Sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 17 ng ating pagkakaisa ay maging patunay sa mundo na siya ay tunay na isinugo ng Diyos. Napakagandang mensahe ito. Hindi lamang salita ang nagpapatunay sa katotohanan. Hindi lamang ang ating sinasabi, kundi pati ang ating buhay. Kapag ang mga tao ay nakakita ng isang iglesyang puno ng pag-ibig, mas madali silang maakit kay Kristo. Ngunit kung puro away at pagkakahati-hati ang kanilang makita, maaring isipin lang, walang kaibahan ang iglesia sa mundo. God's leadership is different. Napag-aralan din natin na ang mga apostol ay dumaan sa maraming paghihirap. Sila ay inusig, pinahirapan, tinanggihan, at minsan ay halos mawalan na ng lahat. Ngunit hindi sila tumigil. Sa panahon natin ngayon, madalas ang hinahangaan ng mundo ay popular, mayaman, sikat, makapangyarihan. Ngunit sa Diyos, ang tunay na leader ay handang maglingkod, magsakripisyo, magpakumbaba at magtiis alang-alang kay Kristo. Iyan ang leadership
na ipinapakita ni Jesus. Can we imitate human leaders? Sinabi ni Pablo, "Be followers of me." Hindi ibig sabihin nito na sambahin natin ang tao. Ang ibig sabihin lamang ay hanggat ang isang leader ay sumusunod kay Kristo, maaari nating tularan ang kanyang magandang halimbawa. Ngunit tandaan natin, ang ating ultimate example ay si Jesus lamang. Kapag isang leader ay lumihis sa katotohanan, ang dapat pa rin nating sundin ay ang salita ng Diyos, hindi ang tao. Mga kapatid, sa buong sanglinggong ito, nakita natin na ang unity in Christ ay hindi nangangahulugang pari-pareho tayo ng personalidad, opinyon, o kakayahan. Ang tunay na pagkakaisa ay ang pagkakaroon ng iisang Panginoon, iisang panampalataya at iisang layunin. Ang luwalhatiin si Kristo at ihayag ang kanyang pag-ibig sa buong mundo. Huwag nating hayaan ang pride, inggitan o pagkakampi-kampi ang sumira sa iglesyang binili ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa halip, hilingin nating bigyan tayo ng Diyos ng puso na marunong magpakumbaba, magpatawad at magmahal. Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, mawawala ang pagmamataas, titibay ang ating pagkakaisa at magiging mas makapangyarihan ang ating patutuo sa buong mundo. Tandaan natin, hindi tayo tinawag upang magtayo ng sariling grupo. Tinawag tayo upang maging isang katawan kay Kristo na sama-samang naghahanda para sa kanyang nalalapit ng pagbabalik. Mga kapatid, bago tayo magtapos, nais kong ibahagi sa inyo ang ating inside story sa linggong ito. Ito ay tungkol sa isang lalaki na ang pangalan ay Dante Herman. Dalawa lamang ang pangarap niya noong bata pa siya. Una, gusto niyang maging millionaire. Pangalawa, gusto niyang maging isang tattoo artist. Noong siya ay 12 taong gulang pa lamang, sinabi niya sa lahat ang kanyang pangarap ay yumaman. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Sinabi niya, kung gusto mong yumaman, kailangan mong magtrabaho ng husto. Ngunit sumagot si Dante, hindi, magiging millionaire ako kahit hindi ako naghihirap sa trabaho. Isa siyang batang puno ng pangarap, a miracle from the beginning. Alam ba ninyo na si Dante mismo ay isang himala? Maraming taon na hindi magkaanak ang kanyang mga magulang. Sinabi pa ng mga doktor na imposible na silang magkaroon ng anak. Ngunit sa awa ng Diyos, isinilang si Dante. Gayunman, mahina ang kanyang katawan. Sinabi ng mga doktor na kailangan nilang lumipat sa mas mainit na lugar upang siya ay mabuhay. Kaya lumipat sila mula sa Germany patungo sa Canary Islands sa Spain. Pagsapit ng edad na 16, wala pa rin nangyayari sa kanyang mga pangarap. Huminto siya sa pag-aaral, nagtrabaho bilang handyman. Ngunit maliit lamang ang kanyang kinikita. Kalaunan, pumasok siya sa pagbibinta ng illegal na droga, lalo na ng cocaine. Mas lumala pa ang kanyang buhay hanggang sa isang araw, gumawa siya ng kasunduan sa dyablo. Ibinigay niya ang kanyang buhay kapalit ng droga, kasiyahan at rock music. Bilang tanda ng kasunduang iyon, nagpalagay pa siya ng tattoo sa kanyang kamay. Sa umpisa, akala niya masaya na siya. Maraming pera, maraming bisyo, maraming kasiyahan. Ngunit may isang bagay na hindi niya mahanap. May malaking empty hole in his heart. Unti-unti niyang nakita kung paano sinisira ng droga ang buhay ng ibang tao. At parang may naririnig siyang tinig na nagtatanong sa kanya, tama bang yumaman ka habang sinisira mo ang buhay ng iba?
Dumating ang araw nagkaroon siya ng problema sa pulis. Tumakas siya pabalik ng Germany, ngunit hindi pa rin siya naging masaya. Makalipas ang ilang taon, bumalik siya sa Canary Islands. Iniwan niya ang droga. Natuto siyang maging tattoo artist. Natupad ang isa niyang pangarap. Maganda pa rin ang kanyang kinikita, ngunit hindi pa rin siya tunay na masaya. The second dream. Pagkatapos, may nangyaring hindi niya inaasahan. Ang kanyang ama ay nagsampa ng malaking kaso laban sa isang beverage company. Kapag nanalo ang kaso, milyon-milyong dolyar ang maaaring makuha. At sinabi ng kanyang ama, kapag tinulungan mo ako, bibigyan kita ng 10%. Dito mukhang matutupad na ang pangarap niyang maging millionaire. The greatest discovery. Kasabay nito, may isang kaibigan na nagbigay sa kanya ng Biblia. Sinimulan niya itong basahin at nabasa niya ang isang talata na nagsasabing, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan. Naisip niya, kapag ibinigay ko ang puso ko sa Diyos, pagpapalain niya ako at yayaman ako. Kaya ibinigay niya ang kanyang buhay kay Jesus. Ngunit may natuklasan siyang higit pa sa pera. Mga kapatid at mga kaibigan, ngayon si Dante ay mayaman, ngunit hindi sa paraan ng iniisip ng mundo. Isa na siyang Seventh-day Adventist pastor sa Germany. Sinabi niya, noong tattoo artist pa ako, akala ko pera ang makakapuno sa butas ng puso ko. Akala ko kailangan kong maging millionaire, pero ang kailangan ko pala ay si Jesus. Mga kapatid, napakaganda ng mensahe ng ating inside story. Maraming mga tao ang naghahanap ng kasiyahan sa pamamagitan ng pera, tagumpay, katanyagan, bisyo o anumang bagay na inaalok ng mundo. Ngunit kagaya ni Dante, darating ang panahon na mapagtatanto natin na walang anumang kayamanan sa mundong ito ang kayang punan ang pangangailangan ng ating puso. Si Jesus lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan at tunay na kayamanan. At iyan din ang pinakamahalagang aral ng ating buong lesson sa linggong ito. Natutunan natin na ang iglesia ay hindi dapat nakasintro sa tao o sa grupo o sa kanino mang paboritong leader. Ang sentro ng ating buhay at pananampalataya ay dapat si Kristo lamang. Kapag si Kristo ang ating sentro, mawawala ang pride, mawawala ang pagkakampi-kampi. Matututo tayong magmahal, matututo tayong magpakumbaba at magkakaroon ng tunay na unity in Christ. Kaya habang naghahanda tayo sa nalalapit ng pagbabalik ng ating Panginoon, hilingin natin na baguhin niyang ating puso upang maging isa tayo sa Kanya at sa ating mga kapatid. Remember, the greatest treasure is not found in money, popularity, or success. The greatest treasure is a personal relationship with Jesus Christ. God bless everyone at magkita-kita po tayo muli sa mga susunod nating pag-aaral sa ating Simplified Sabbath School lesson. Kapatid, kung ikaw ay pinagpala ng programang ito, ibahagi mo ito sa iba upang maging pagpapala din sa kanila. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-follow sa aking personal Facebook account, Johnson Llamas Amican, paki-follow. At kung hindi mo pa na-subscribe ang ating YouTube channel, paki-subscribe ang Pag-aralan Natin YouTube channel. Paki-follow na rin ang ating Pag-aralan Natin page sa Facebook. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Tayo'y namulat na isang makasalanan, walang nalalaman sa
Naglalakad sa dilim, walang kapayapaan. Bilanggo sa kasalanan ng mundong ginagalawan. Subalit sa bawat araw na nagdaan, ikaw ay kaniyang tinatawagan. Puso mo'y buksan, huwag kang maglinlangan, sapagkat sa lupang ito'y wala katiyakan. Pangako niya'y ating panghawakan, huwag pumayag na ika'y maiwan. Mundong ito'y walang kapayapaan, kasayahan pawang panandalian lamang. Kung ikaw man ay nabibigatan sa kasalanang mag-isang pinapasan, ang Panginoon siyang ating katuwang. Lumapit ka sa Kaniya, hindi Kanya iiwan. Huwag ka nang mag-alinlangan, ang tawag niya'y pakinggan. Dating buhay mo'y iwanan, tanggapin siya na lubusan. Ang buhay sa lupa'y di tiyak, mundo'y patungo sa pagkawasak. Panginoon ang tanging pag-asa, ang ating tanging tagapagligtas. Tinatawag ka ng Panginoon, tawag na puno ng pagmamahal. Nangangako siya sa iyo ngayon, huwag mong sayangin ang panahon. Buhay sa mundo'y walang halaga kung hindi mo siya kasama. Bawat hakbang walang katiyakan, buhay ay walang kapayapaan. Ngayon ang tamang oras, huwag mong hintayin ang bukas. Hirang na buhay, di alam ang wakas, kaya tanggapin ngayon ang tagapagligtas. Tatanggapin kita, O Panginoon, maglilingkod sa'yo mula ngayon. Habang nabubuhay sa buong panahon, buhay ko'y iaalay